ang mahirap talagang patunayan dito yung tumanggap ang Pangulong BBM Yes. o yung kanyang pamilya. Hindi ako para sa akin 100% hindi nyo mapapatunayan o maaaring kasinungalingan yan. Right there and there. Kasi maliban lang kung meron kayong mga picture na tinatanggap niya. At saka, Again, yung lahat ng mga naging previous investigation, sabi nga natin, no evidences points to PBBM. Wala. Kaya medyo doon, medyo off na. So, ang sinasabi ko, personally, hindi wag nating tanggapin at face value yung statement na yon. 100%, wag ho. Pakinggan nyo rin, aralin yung maigi yung mga istoryang namutawi, umikot sa bansa nung before. Again, 6 na agency. Walang ebidensyang nagtutukoy sa Pangulo at sa First Family. Wala ho. Congress, Blue Ribbon, ICI, Ombudsman, DOJ, Senate. di ba? Ano pa yung isa? Nakalimutan ko yung isa. Basta, di ba? Wala hong ebidensya nagtutukoy niyan. Kaya medyo doon pa lang at face value hindi ko matatanggap yung sasabihin na may tinanggap ang Pangulo. May tinanggap ang Pangulo ng kickback. Hindi ho naman yata tama yun. Yun lang ang sinasabi ko. Pero dun sa iba, actually, ako, ang paniwala ko pa rin hanggang ngayon, maaring yung iba na nagsasabing kaalyado nila ang Pangulo, maaring pinagsamantalahan nila ang kabaitan ng Pangulo. Yun. Diba? Maaring pinagsamantalahan nila, kaya napilitan ng Pangulo na magsalita ng... Mahiya naman kayo. Yun. Diba? Ulit. Mahiya naman kayo. Yun. Kaya napilitan magsalita ang Pangulo. Ay, grabe naman ito mga to. Sinamantala kabaitan ko. Diba? Kaya mahiya naman kayo. Diyan nagsimula ang lahat. Diba? Kaya yun ang sinasabi ho natin na... And we cannot avoid and we expect Undersecretary Claire Castro na talagang ipagtanggol ang Malacanang as an institution with the President. Diba? Hindi ho natin alangan namang sabihin agad ni Claire Castro, hindi, iniimbestigahan ho namin yan. Hindi naman ho tama yung gano'n. Tama rin naman yung ni Yusek Claire na yung ipagtanggol agad ang institusyon, ang Malacanang bilang institusyon, especially the President and the First Family. Diba? Yun ang sinasabi ho natin. Kumbaga, yun nga lang, pag natawag niya ng iba-ibang mga pangalan yung ibang mga nagsasalita against the President, doon lang medyo personal touch. Personal touch ang kanyang mensahe. Siguro dala nung kanyang trabaho nga, 'di ba? Bilang tagapagsalita ng palasyo at tagapagsalita ng pangulo. And ibigay natin sa kanya ang poder na 'yon. Yun, tama. Bilang tagapagsalita ng Malacanang.